Hello Kathleen fans! Si Ma'am Catherine may regalong Rolex or relo mga kasembreros kay Sir Alden worth 2 million. Yan ang isa sa mga main items natin mga kasembreros, no? Mamadali natin ito mga kasembreros ha. Uunahin natin ito. Marami tayong mga sub-items, no? Yung mga maliliit na items mga kasembreros. Uunahin ko ito sa Someone Someday ni na Ma'am Catherine at ni James Reid. Papasok pala no sa eksena si Carilla Padilla mga kasembreros. So ito po ay post ng Dreamscape at saka ABS-CBN studio mga kasembreros kagabi. No, Caril joins the stellar cast of the upcoming series Someone Someday, no, ng Dreamscape nga mga kasembreros. Tapos si Sir Alden kahapon nagpost sa kanyang Facebook page ng bagong endorsement photos, no, ng Ribisco crackers mga kasembreros 2 hours ago. Ngayong Pasko, pasobrang regalo ko sa inyo gaya ng Ribisco crackers na may pasobrang laki, dami at sarap. Feeling everyday Christmas basta kasama ang paborito kong crackers. Exclamation point, hashtag Ribisco crackers, hashtag may pasobra dahil special ka. So ito yung post. Tapos may Ribisco crackers na kinakain si phenomenal box office Cinema King. Naka-red siya dito at naka-white na t-shirt mga kasembreros. So kunwari ay kumakain siya at saka may hawak-hawak of course no ng kanyang ini-endorse na Ribisco crackers. Tapos sa mga Instagram post niya may mga candid photo siya dito na na-share doon nga sa kanyang tawag dito sa kanyang media launch no or media conference mga kasembreros ng Big Tiger na kanyang Hollywood movie project mga kasembreros na ginulat ang lahat ng fans mga kasembreros, especially ako no, at saka first time niya maging kontrabida dito sa Hollywood project or movie na ito mga kasembreros. So ito po ay post ng Studio 24C, yung kanyang official na glam team no, when it comes to pag-ayos sa kanyang sarili mga kasembreros and all. So yun po. Tapos yung Casino Plus din niya kahapon ay nag-post din siya mga kasembreros, nag-remind ng kanyang Casino Plus mga kasembreros 6 hours ago. Thank you everyone for joining us. Up next, the biggest Christmas ang Pau Rain on December 24. So bukas ito mga kasembreros. Are you ready? No, sabing ganito ni Sir Alden mga kasembreros. So yun po, parang nag-invite siya dito na kung gusto niyo pong manalo ay mag-join kayo mga kasembreros no, para sa kanilang Ampaw Rain mga kasembreros. And then ito 1 hour ago, Miss G Vlog, sabi nila kaya lang naman daw sumisikat si Miss Catherine Bernardo noon nang dahil kay Daniel Padilla, at kung si Kyla Estrada daw umano ang nasa love team or naka-love team ni Daniel Padilla noong hindi raw sisikat si Miss Catherine. Ngayon may kanya-kanya na silang love team dito. Love team dito natin malalaman kung sino ang mas malakas at may pinakamaraming fans at supporters. At malalaman natin na kahit wala na si Daniel Padilla ay patuloy pa rin ang kasikatan ni Catherine. Support your favorite love team, paramihan ng fans at Kath Den versus Kainiel mga kasembreros or Dan Kai. Hashtag Alden Richards. Tapos yung ano nga po tawag dito, Alden Richards, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, and so on. So ito po ay of course alam naman natin mga kasembreros no na tawag dito, natatawa ako dito kasi parang nagkamali siya ng pangalan, Kainiel tsaka Kathniel no, pero si Alden dapat yung andito no sa pangalan, hindi Kathniel mga kasembreros. So Kathden dapat no. So parang baliktad no kasi parang si Ma'am Catherine nga yung nagpasikat kay Daniel Padilla na tao dito na ngayon nalagas na lahat ng endorsements ni Daniel Padilla mga kasembreros no, dahil nung Kathniel sila magkasama sila sa halos lahat ng mga brands, tapos nung nagkahiwalay sila ay nanatili kay Ma'am Catherine yung mga brands, tapos hindi na sinama si Daniel Padilla. So pwede ka maging sikat no? Pwede ka maging sikat mga kasembreros. Pero ang tendency kung saan ba loyal at sino ang pipiliin ng mga brands no na maging endorser nila mga kasembreros. So yun yung pinakamalaking factor na dapat titingnan, kasi
you can be famous, no, without na may kukonting ano lang, konting mga brands or endorsers or endorsements mga kasambreros. So po pwedeng ganun, no, kasi hindi naman lahat ng sikat ay maraming endorsements. So ang Kath din ay sikat na, mabait pa, at saka mayroong mga brands mga kasambreros na nagtitiwala sa kanila. So yun yung kagandahan doon mga kasambreros. And then ito, yung post dito ay nag-post, no, ng video nila. Meron silang segment kagabi na parang in-interview si Sir Alden, no, kung ano yung si Chichi, no, may isa para siya dito yung aso na pangalan ay Chichi mga kasambreros, no. Tapos parang Pasko kwentuhan with Alden Richards. So dito parang sa PAWS or sa Philippine Animal Welfare Society ay parang may questions, no, kay Sir Alden about kay Chichi dito. Sabi dito sa pinakauna ay saan daw si Chichi na belong, sa naughty or nice. Tapos sa list ni Alden this year mga kasambreros. So tapos yung bata pa daw si Chichi, medyo naughty, no. Tapos yung 11 years old na siya, nasa list na siya mga kasambreros, no, na mabait na siya si Chichi mga kasambreros. Tapos ang question next is, ano ang Christmas gift mo kay Chichi at sa iba pang mga for babies? So parang yung si Chichi yata dito at saka ibang mga hayop dito mga kasambreros ay nasa PAWS, no, na rehabilitation center. Tapos yung gift doon ni Alden dito ay bonding time with the Chichi and the other pets mga kasambreros or for babies. Tapos ang cute dito, may binibili pala Sir Alden na cake mga kasambreros, no, para sa mga aso or sa mga pets mga kasambreros, na as in naka-design talaga siya para sa mga aso. So pag bumili ka nun parang birthday cake ng mga aso mga kasambreros. Tapos disenyo talaga siya sa mga aso mga kasambreros na pag nag-birthday sila. So tapos binibigyan doon ni Sir Alden tuwing birthday ng mga aso and then tuwing holidays mga kasambreros. Tapos yung next question is, ano ang best gift na maibibigay natin sa mga animals all year round? So ang sagot dito ni Sir Alden ay yung pagmamahal, no, at saka compassion mga kasambreros sa mga pets natin. And then yung mga lahat ng animals in general mga kasambreros. So tapos sabi niya dito ay kung wala pa kayong kasamang aso or pets sa ating tahanan or sa ating bahay mga kasambreros ay sabi nito ay pero siguro it's time, no, para suportahan din yung mga hayop, no, especially sa PAWS mga kasambreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Ginawang pilots ang Kath din mga kasambreros, na kung saan ay hindi na natin nababalitaan kung nakakapasok pa ba si student Alden Richards, no, Richard Fulkerson Jr. sa kanyang pilot school mga kasambreros, kasi busy si director at producer at actor mga kasambreros, no. So pero ito po ay edited pictures lamang ng Kathleen mga kasambreros. So ang cute lang. Sasamahan ni Catherine kapag nakapagpalipad na si Sir Alden ng kanyang eroplano, kapag nakapasa na siya sa kanyang pilot school mga kasambreros, pilot studies. So ang cute lang ng ginawa ng isang fan dito. So pero ito po ay ito po ay edited lamang mga kasambreros. And then ito, 21 hours ago, Cherry Napoles Capinia, two women who proved that true beauty goes beyond the surface, Catherine Bernardo and Francine Diaz, not just stunning faces but also incredibly talented, kind and grounded souls. Their grace, hard work and big hearts make them shine so bright. Absolute queen. So minsan may similarity sila, no, kapag unang tingin mga kasambreros, sina Catherine at Francine Diaz mga kasambreros. Pero kapag tinutukan natin ay of course malalaman natin yung pagkakaiba talaga mga kasambreros. So pero may kanya-kanya silang mga beauty at talito at ganda mga kasambreros. Tapos ito yung Alpha Pro dog food ni Sir Alden ay parang nag-video rin pala sila doon sa PAWS or sa Philippine Animal Welfare Society mga kasambreros, na ganap ni Sir Alden 2 hours ago. Para sa mga alagang laging nandyan, para sa iyo, nandito rin tayo para sa kanila.
bilang bahagi ng ARXV Caravan at pagdiriwang ng kanyang 15 na taon or 15th anniversary sa industriya, proud ang Alpha Pro na makiisa kay Alden Richards sa pagbibigay ng tulong para sa mga alagang pangailangan o nangangailangan sa mga kapet bahay. So pet as in pet na alaga mga kasus, no? Natin sa Philippine Animal Welfare Society. So sana si Ma'am Catherine din dadalaw, no, sa post mga customers kasi nga siya ay party ng Nutri-Chunks, no, ng dog food mga kasambreros. So ito po ay talagang inaabangan din natin mga kasambreros, no, na gagawin ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasambreros. And then ito, trending world 9 hours ago, after years of playing leading roles, Alden Richards is stepping into a completely new territory as a villain in the upcoming Hollywood action film Big Tiger. Alden shared that playing an antagonist has always been a personal goal, and while the role felt unfamiliar at first, seeing the teaser made him excited about the challenge. Aside from acting, Alden is also a co-producer of the film, making his production company's first international project. For him, this project is not just about growth as an actor, but also about representing Filipinos globally, creating opportunities, and showcasing local talent. Big Tiger, directed by Keone Waxman, is set for worldwide release in 2026. So, inisip ko dito, hindi siya sa cinemas ipapalabas. Pero parang 50-50 ako na ipapalabas din siya sa mga sinihan. Kasi parang late, and ngayon talagang busy ang lahat ng artista, halos lahat ng artista sa Metro Manila Film Festival sa December 2025 or December 25, 2025. Kung kaya ay itong kay Sir Alden, kung sa sinihan man nila ipalabas sa susunod na taon sa 2026 ay magkakaroon din sila ng mga mall tours, no? Pero palagay ko lang ay sa Netflix mga customers kagaya ng Out of Order. Pero malay natin, no? Abangan natin mga customers yung mga susunod na update pa ni Sir Alden dito sa kanyang Hollywood project mga kasambreros na first time niyang gagawin at first time, no? As in first time talaga ito mga kasambreros. Kasi nga lahat ng kanyang ginampanang role ay puro mga bida mga kasambreros. So first time naging kontrabida ni Tisoy at maiinis tayo sa kanya this time. And then ito, pinagtanggol na ng Abante Tonight si Catherine. Nagulat ang company Catherine Bernardo kung bakit may mga isyong lumalabas na nagli-live-in na sila ni Mayor Mark Alcala. Basahin ng buong detalye. So yun nga mga kasamaras na although wala namang sinabi, no, sabi ito Catherine Bernardo, Yorme Dehins nagli-live-in. So Dehins, ibig sabihin po ay hindi mga kasamaras na nagli-live-in. So wala naman talaga imagination at saka katang-isip lamang ng mga tao kasi nga may pinanggagalingan, no? Kay Sir OG Diaz mga kasambreros yung nagli-live-in na daw yung Kathleen mga kasambreros. So talagang talagang sila ay gumagawa ng kwento. So since marami silang mga followers at subscribers, so naniniwala na rin yung iba mga kasambreros, no, kahit na wala namang resibo, kahit isa yung Reddit lang yung kanilang basihan mga kasambreros, no, na of course ay hindi naman reliable. So pag may apoy kasi pag may usok may apoy. So kung kaya ang mga tao ay kapag may usok, so sila yung nagpapakalat din ng fake news or fake information mga kasambreros. So talagang nakakatawa lang ang issue na ito na nag-live-in sila. So wala man lang proof kahit isa, no? So talagang napakalaking kasinungalingan at saka fake information mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, si Mami Min, no, at saka si Alden Richards ay nagsabi ito na Merry Christmas, no, from Min or Mami Min and Alden Richards mga kasambreros. Tapos may hawak sila na trophy ni Mami Min at saka ni Alden mga kasambreros na pareho naka-black ang magbiyanan mother-in-law na si Mami Min at saka si Soiti mga kasambreros, son-in-law, future son-in-law ni Mami Min, si Alden Richards mga kasambreros. So magagalit na naman sa akin ang mga bashers, no, pero hayaan na natin sila.
Sa future son-in-law ni Mami Min si Alden Richards mga kasos. Pero ito po ay Feb pa ito mga kasambreros, no, na balita or na picture mga kasambreros na kung saan nga si Mami Min at saka si Alden Richards ay tumanggap ng headliner of the year mga kasambreros. So wala kasi si Ma'am Catherine dito, kung kaya si Mami Min ang naging representative ni Catherine mga kasos para kuhain ang trophy mga kasambreros. So Manila Bulletin headliner, no, something like that mga kasos, headliner of the year ang Kath din dito, kung kaya tumanggap sila ng trophy mga kasambreros mula sa Manila Bulletin. So if I'm not mistaken ay mga Feb pa ito, no, February 2025 mga kasambreros na naganap itong awarding ceremony. So yun po, pero yun, alam natin na wala namang hidwaan ng Bernardo at saka Fulkerson family mga kasambreros. So team panatag lang tayo. So ito na nga yung ating main item mga kasambreros, na kung saan ay nagregalo si Ma'am Catherine ng 2 million worth na Rolex or na relo mga kasambreros kay Alden Richards. So Power Up Plays 7 hours ago, umiinit na naman ang usapan sa Catherine matapos kumalat ang balitang may umano'y regalong worth 2 million Rolex si Catherine para kay Alden. Hindi pa naman kumpirmado, todo kilig na ang fans sa posibilidad na ito na lalong nagpapalakas sa closeness ng dalawa. Totoo nga ba o simpleng sweet gesture lang? Abangan ang latest update mga kasmas no Catherine spotted sa Rolex. So ito po ay parang tag ito, parang throwback ito mga kasmas or edited na picture mga kasambreros. So parang dito ay bumili daw si Ma'am Catherine ng Rolex or relo para kay Sir Alden mga kasambreros. So ang daming likes 7 hours ago 143 likes mga kasambreros. So although wala tayong confirmation dito, no, pero alam natin na kasi Sir Alden talagang pinaka-favorite niya talaga na brand ng watch or ng relo mga kasambreros ay ang Rolex. No, sabi nga niya sa mga interviews niya mga kasambreros, kahit na nakachinelas ka lang, kung ang relo mo naman ay Rolex ay ibang klase, no, ibang level yun mga kasambreros. So para sa kanya ay talagang mahalaga ang relo. So relo is life kay Tisoy, para daw siyang hubad kapag wala siyang relo mga kasambreros. So talagang siya conscious sa oras, no, kung kaya yung bawat minuto, yung bawat segundo para sa kanya ay sobrang mahalaga mga kasambreros. So kung kaya tingnan nyo, no, yun nangyari mga kasambreros sa kanyang buhay ay pinapahalaga niyang oras. So kung kaya ay maasenso din siya mga kasambreros. And then ito 14 hours ago maaring yung sa Rolex, maaring si Sir Alden na nagregalo kay Ma'am Catherine or si Ma'am Catherine na nagregalo kay Alden. Posible naman yan mga kasambreros kasi nga ay maraming achievements na niya Alden, no, kung kaya pwede rin siyang bilhan ni Ma'am Catherine ng Rolex mga kasambreros na relo. Pero yun, wala lang tayong solid at saka clear na resibo mga kasambreros. And then ito 11 hours ago parang nagsusumamo siya na yung ending sana ng Kathniel ay nagpakasal sila mga kasambreros, no. 14 hours ago by Dubai Palaboy yung kanyang pangalan sa Facebook, no. Ganito sana ang ending pero hindi kayo pinili ng tadhana, tapos parang naluluha na emoji and then broken hearted. Hindi lahat ng love story may forever, pero may mga alaala na hindi kailanman mabubura. Salamat sa 11 years na kilig, luha at saya, no, Kathniel. So yun po, no, isa siyang Kathniel supporter mga kasambreros. Kung kaya ay heartbroken din siya, no, nung ang Kathniel po ay tuluyan ng naghiwalay sa bawat isa. So yun po siya mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, ito yung sa kay Ma'am kanina, yung kay Ma'am Karil Padilla sa Someone Someday. So ito yung parang konting snippet, no, or picture ng pagbisita ni Karil Padilla doon mga kasambreros, no, kasama sina
Salvador sa set. So, abangan din natin ito, no? Yung role ni Ma'am Karil, mga kaswers, Karil Padilla sa Someone Someday. So, dito ay sinubong siya ni Mama Salvador na para bang nagbabasa sila ng script, mga kasembreros. So, yun po. And then, ito, last item natin, mga kaswers. Ang lalim nito. Micah Frances. She made her name from ground up. There's only one Bernardo in the industry, and she's Catherine. While there's many Padillas and Estradas. So, Catherine cannot be compared to everyone. She's her own league. So, yun, tama, no? Kasi maraming mga Padilla. Pero ang Bernardo ay talagang siya lang mag-isa, mga kaso sa industriya ng showbiz. So, maaring maraming Padilla kasi, no? Robin Padilla, Karil Padilla, Romel Padilla, so magkapatid na yung magkapatid na mga Padillas. Tapos si Kylie Padilla, tapos si sino pa ba? Si Mariel Padilla, kasi Padilla si Mariel Rodriguez, no? So maraming Padilla, mga kasembreros. So yun, tapos Estrada, marami ring Estrada, mga kasembreros, no? John Estrada, dito Joseph Estrada. Si Joseph Estrada, artista rin dati, no? Si Erap, mga kasembreros. Si sino pa ba na Estrada, si Carla Estrada, of course, no? Carla Estrada. So marami. So pero Ma'am Catherine is only one sa industriya ng showbiz, mga kasembreros. So yon, kung kaya hindi siya pwedeng ikumpara sa kung kanino man, kasi ang mga tao ganun din, no? Mahilig lang talaga magkumpara, mga kasembreros. Dapat tanggapin natin na may kanya-kanya silang mga agenda, may kanya-kanya silang mga pangalan, at may kanya-kanya silang ipinaglalaban din sa buhay, kagaya natin, mga kasembreros. And then ito, so gagawin ko na itong last item, mga kasembreros, na kasi sobrang cute nito. Si Ma'am Catherine, through the years, no? Another compilation ito ng kanyang mga pictures simula pagkabata hanggang sa pagdalaga, hanggang sa naging woman na siya, mga kasembreros, no? Kagaya nga sa sinabi ni Sir Alden, mga kasembreros. So she just turned into a woman, no? Na maging siya, mga kasembreros, no? Tunay na dalaga at tunay na dalagang Pilipina, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating captain items, no? So ipi-play ko itong sa pause para marinig ninyo, mga kasembreros, no? Yung sinabi ni Sir Alden about sa mga pets, and then sa mga fur babies, at saka kay Chichi. So tapos pakinggan din natin ang Word of God na sobrang ganda, mga kasembreros. So advance Merry Christmas, no? Sa bawat isa, at saka ang handa natin, huwag natin kalimutan ang spiritual food mula sa ating Panginoon sa Biblia. So yun. So sana po ipakinggan po natin ang Word of God after po nitong sa pause ni Sir Alden. Before, nung bata pa siya, actually medyo naughty. Pero ngayon, since she's already 11 years old, so nasa niceness na siya. Very calm, very gentle. So, of course, bonding time with them. And at the same time, of course, meron ako kasing binibili sa kanila palagi na dog cakes. Cakes specifically made for dogs. And I give it to them on their birthday and every holidays. I think it's love and compassion. That's what we can give our pets, and of course the animals that we are surrounded with. And to those naman sa mga wala pang mga kasama sa household nilang mga animals, I think one of the things that we can give out also is time and support for animal welfare. Para po sa ating Word of God, sobrang the best ito, mga kasembreros, ha? Ang title natin ay Kapayapaang Totoo. Romans chapter 5 verses 1 through 2. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Ito yun, no? Through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, habang papalapit pa ang Pasko, mga kasembreros, tayo po ay nakakarinig ng Pasko ngayon. Mapayapa tayo. Peace be with you, no? Maghari ang kapayapaan, maghari ang pagmamahalan, maghari ang pag-iibigan, pagpapatawaran, pagpapakumbaba, no?
pagkakaisa, no? Ito yung ating madalas na naririnig mga kasambreros sa tuwing napapalapit na, no, yung ating Christmas season or Christmas day mga kasambreros. So, pero yung kapayapaan na ito mga kasambreros na tinutukoy natin dito ay kapayapaan nagmumula sa Diyos. Okay? Ang peace na kayang-kayang tumbasan at lagpasan, okay? Ang yung mundo, yung gulo ng mundo, yung locomotion ng mundo, yung kaliwat ka ng balita, yung kaliwat ka ng bad news, yung kaliwat ka ng mga challenges at hamon natin sa buhay. Ito yung peace na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin na na-enjoy at dapat nating enjoy mga kasambreros. Alam niyo po, yung peace, libre lang actually yun mga kasambreros yung mga pagmamahalan, yung pagpapakumbaba, yung pagiging pasensyoso, yung pagpapatawad, libre lang actually ang mga bagay nito. Ginawang intangible, ginawang accessible ng Panginoon mga kasambreros ang mga bagay na mas mahalaga sa lahat. Okay? Yung pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. Pansin natin, yung mga ito, hindi natin ito nabibili ng pera. Okay? Siguro para sabihin na yung joy, yung kagalakan mo ay yung happiness ay maaaring yes, money, ang pera po ay pwede po niyang bilihin ang kaligayahan. But not all the time. Okay? And not always mga kasambreros. Kasi hindi mo naman pwedeng pwersahin ng isang tao na mahalin ka or ibigin ka, no? Hindi mo naman siya pwedeng bilhin ng pera mga kasambreros o ibigay mo ng kanyang luho. Kung may kulang naman or wala ang Diyos sa sentro ng inyong pagmamahalan, so useless ang lahat mga kasambreros. Kaya pa, yung mga bagay na ito, yung fruit of the Spirit na love, joy, peace, patience, kindness, kung kaya yung peace doon, ay isa rin sa espiritu ng Diyos mga kasambreros, bunga ng espiritu ng Diyos, yung kapayapaan. Kasi hindi talaga titira ang espiritu ng Diyos mga kasambreros, ang Holy Spirit, sa isang bahay na magulo, sa isang pamilyang magulo, parating nagsisigawan, parating nagbumurahan, no? walang pagkakaisa, walang kapayapaan, parang basta chaotic mga kasambreros at very messy, no? Na pamilya. So ito yung isa sa mga manifestations, isa sa mga patunay na wala dito ang Diyos. Hindi nila sentro ang Diyos kasi hindi sentro ang pag-ibig. Kasi kapag sentro ang Diyos ay sentro din ang pag-ibig sa isang pamilya mga kasambreros. May mga challenges, yes, may mga hindi pagkakaunawaan, yes, pero at the end of the day ay nandun yung pagpapatawaran sa bawat isa because ang Diyos po ay ang sentro sa isang tahanan. Kapag ang Diyos ang sentro sa isang tahanan, expect mo na ng pamilyang ito ay may pag-unawaan, may pagmamahalan, may kapayapaan mga kasambreros na totoo na nagmumula sa ating Diyos, no? So hindi lamang dapat Christmas season, no, mga tuwing Pasko mga kasambreros dapat sinasabi nating peace, no? Minsan sa simbahan pag sabing peace be with you, pero kung galit mo ay iniwasan mag-peace mga kasambreros, no? Kidding aside, this verse highlights the transformative power of faith in Jesus Christ. It emphasizes that through believing in Him, we are able to reconcile with God and experience a deep sense of peace. No, ito yung sasabi natin na malalim. Hindi siya basta-basta na kapayapaan mga kasambreros. And ang kapayapaan kasi, it's not the absence of trouble, you know? It's not the absence of challenges and tests mga kasambreros sa ating buhay. Ang kapayapaan, ito po yung kalmado ka pa rin at saka nakakapag-isip ka ng maayos, nakakatulog ka ng maayos kahit na may problema kang kinakaharap. So, ganun po siya. Kahit na kaliwat kanan ang bad news, kahit kaliwat kanan ang mga hamon sa buhay, pagsubok sa buhay, ikaw pa rin po ay kalmado at nananampalataya pa rin sa Panginoon mga kasambreros. Kung pa, hindi nito, yung mga troubles na ito, hindi affected yung ating prayer time, yung ating Bible time, yung ating pagsisimba, yung ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi ginagawa ng iba, kunwari may challenges sila, dahil wala silang peace, hindi sila kalmado, so hindi na sila nagba-Bible study kasi gulong-gulong isip nila, no? They're very anxious, they're very depressed, no? Kung kaya instead of praying ay ano-ano na lang ginagawa nila mga kasambreros, pupunta sa barkada, mag-iinom, maglalasing kasi may problema. Naglasing ka pag kinabagahan, mas lalo pa nadagdagan yung problema mo kasi sumakit ang ulo mo sa alak mga kasambreros. So ang paglalasing tuwing may problema ay gawa po ng kaaway. Sinasabi ni kasi ni Satanas sa'yo na may problema ka yun, sige, yayain mo yung tropa mo, mag-inom kayo para mawala ang problema. So
doble-doble pa kasi naubos yung pera mo sa kakabili ng alak at saka pulutan mga kasmers at sumakit pa yung ulo mo kinabukasan. So parati natin tatandaan na hindi mabisang paraan at hindi magiging mabisang paraan ang paglalasing mga kasembreros kapag tayo po ay may problema. So parati po natin tatandaan yan. Kasi yung mga taong ganun no? Lalo na kapag mga bata pa, no? Nasa 20s, nasa 30s for example, kapag maganyan, pa dapat yung una nating ginagawa, manalangin mga kasers, mag-aral ng kanyang salita, nasundin ang kanyang salita mga kasembreros. So ganun po dapat ang ginagawa natin, hindi yung maglalasing tayo or kung ano-ano mang ginagawa natin na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. This peace is not just a fleeting feeling, but a profound state of harmony and wholeness that only comes from being connected to God's grace. We are granted access to God's unmerited favor and love by accepting Jesus as our Savior and acknowledging His sacrifice for our sins. So, parati nating i-accept at saka i-acknowledge. Kung sa ating pasasalamat, sa panalangin, Lord, maraming salamat sa iyong anak na pinadala mo para sa amin, na pinantubos sa aming kasalanan when we cannot do it for ourselves, because we were not worthy. Only your Son, Jesus Christ, is worthy, your only begotten Son, the most holy and the most perfect sacrifice, etc., etc. So, ganun kung sa ating panalangin sa gabi, kailangan i-accept natin mga kasembreros at saka i-acknowledge yung kabutihan ng Diyos Ama nung pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak mga kasembreros. Kasi yung kunwari ang tao, ginawan mo siya ng mabuti 5 years ago, tapos hindi pa rin niya nakakalimutan hanggang sa ngayon. Kaya 10 years ago, ginawan mo siya ng mabuti, ganun pa rin, parang nire-recall niya pa rin parati, maraming salamat, hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo sa akin 10 years ago, 15 years ago, tinulungan mo ako, ganyan. Di ba nakakataba ng puso? So, ang taong tinulungan mo, maybe 10 years ago, or 15 years ago, or 20 years ago, ay, parang mainganyo siya ulit, Parang magiging, bibigyan ka niya ulit kasi ganito. Parang ganun ba, yung mga kasembreros? So, yung Diyos natin ay mas lalo na mga kasembreros. Every time we recall, every time we remind Him of His goodness, His wonderful acts, yung kanyang mga kabutihan araw-araw sa ating buhay, yung oxygen na yung hininga hinihinga natin, breathe in, breathe out, ay siya ang may dulot, siya ang may bigay mga kasembreros. Yung mga planeta, hindi nagbabanggaan because of His sustenance and power and control. So everything, yung araw, yung ulan, yung mga pananim, yung pagkain, and so on, ang buhay natin, ang utang natin sa Kanya. So, every time we acknowledge God of His goodness, of His loving kindness, of His mercy, of His love, of His forgiveness, and so on, mga kasembreros, ay napi-please ang Panginoon, mga kasembreros. That is why gawin nating habit yun, mga kasembreros, yung pag-appreciate at pag-acknowledge ng kabutihan ng Diyos, especially when He sent His Son, Jesus Christ. So the phrase, justified by faith, encapsulates the essence of salvation through Christ, emphasizing that believers are deemed righteous but not by their own deeds but by their unwavering trust in Jesus Christ. So, yun, parati natin tatandaan na it's about trusting the Lord Jesus Christ, mga kasembreros, sa ating buhay. So, in conclusion, Romans chapter 5 verses 1 to 2 encapsulates the essence of the Christian gospel, weaving together themes of justification by faith, peace, kapayapaan with God, access to grace and the hope of glory into a tapestry of divine truth and promise. So, bilang mga manampalataya, mag-meditate tayo, kailangan magkaroon tayo ng panahon talaga. Baka busy na tayo sa ating kakascroll sa cellphone, sa ating mga gawain sa loob ng bahay, sa trabaho, sa paaralan for example, sa kakachika kay kumare, sa chika sa ating mga kamarites, So may mga times din na ganun, pero not all the time, mga kasembreros, balanced life, kailangan may time din, of course, sa panalangin at saka sa pagbabasa ng Biblia, kasi doon tayo nare-remind of His grace, love, and instruction sa buhay. Alright, so yun lang po sa ating Word of God, Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kapayapaang totoo, ang Diyos lamang ang may dulot at may gawa sa atin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, paalam po.